Magandang umaga. Okay. Hello, mic test. Hello. Ha? Hello, mic test. Hello, mic test. Okay? Magandang umaga po sa lahat. Tunay na napakabuti ng Diyos. Sabi mo, napakabuti ng Diyos. Napakabuti ng Diyos. Hallelujah. Hello, hello, hello. Napakabuti ng Diyos. Amen? Ang Diyos ay Diyos ng himala. Hello, mic test. Okay. Ang araw ng linggo ay isang pagsamba. Mga bata, sabi mo, pagsamba. Bigkasin natin, pagsamba. Dahil mahal natin si Jesus. Sinong bata rito na piling sumigaw, I love you, Jesus? Punta sa harap. Si Ono. Ono. Ono, halika. O si Kevin na lang, Kevin. Nanalo ko na nakarang Kevin. Kevin, sabihin po na rin. Si Ono na lang, si Ono. I love you, Jesus. Si Kevin, si Kevin. Sino pang matapang dyan? Bilis. Tayong oras. Sabi natin, I love you, Jesus. Wala, nahiya kasi walang premyo. Oh, may premyo, may premyo. Bilis, may premyo. Yan ka, bilis. Ano mo yung mic? Lakasan mo, ha? Kung mahal mo si Jesus, isigaw mo siya, I love you, Jesus. I love you, Jesus. Oh, ang gina mo, no? Hindi ulit ko ba? Oh, sige, tulak mo. Ayan. No. Oh, sigaw mo, I love you, Jesus. I love you, Jesus. Sa Jollibee, hindi nila nang ginagawa. Wala pa bang malakas naman? Mataas? Parang sumisid sa dagat. Baba. I love you, Jesus. May premyo ka dyan, Carlo. Agaton. Ilan taon ka, Jan Carlo? 12? Mamaya ka lang maglaro ng habang nagsasara, makinig kayo. Okay? God is good. Amen? At maraming nanonood sa ating program dahil ang Diyos ay napakalawak ng kanyang network. Amen? Nandito tayo ngayon. Ang nanonood sa atin, naroon sa ibang mga lugar. Kahit na minsan din natin kaibigan sa Facebook. Ganon kabuti ang Diyos. Kasi gusto ni Lord na marinig nila ang mabuting balita upang sila ay maligtas. Amen? Amen po ba? Ngayon po, lumako po tayo sa ating mensahe na pinamagatan po natin Great Exploits. Great Exploits! Kami natin Great Exploits! Amen? Yung mga pinapalabas natin o yung ating preaching dito every Sunday, makikita natin sa YouTube at makikita YouTube, tama, at saka pa sa Facebook Live. Kasi pagdating ng araw, yung mensahe na ito ay pakinggan ito ng pakinggan ng mga bata, ng matanda pagdating ng panahon. Kasi magkakaroon ng tagutom ng Word of God. Darating ang araw na ang Word of God hindi na nila papakikinggan. Mas papakikinggan nila yung kanilang mga social media, yung kanilang mga TikTok, yung kanilang mga kung ano-ano. Pero darating din ang araw na ang salita ng Diyos ay magiging yayabong, kakalat sa buong daigdig. Amen? Dahil kay Jesus, hindi lang dahil sa pastor. Amen? Ngayon, great exploits. Bakit mayroong great exploits? Amen? Aralin ba natin yung great exploits? Okay, tingnan po natin. Sa mga viewers, kung kayo may sakit, gagaling ka. Pinagaling ka ng Panginoon. Kung kayo may problema, may lunas. Kung lahat ng mga may kaguluhan, may anumang suliranin, financial problem, may sagot. Pakinggan niyo lang po ang mensahe ng Panginoon sa oras nito.
At mamaya, ipag-pray ko po kayo, patatanggapin ko kayo kay Jesus. Amen? Dahil habang kayo nakikinig, after ng nakikinig kayo, nag-arouse yung tinatawag ng faith. At ang pananampalataya tumataas, kung ano man ang iyong pangailangan, maranasan mo ang himala. Amen? Sa lahat ng mga viewers natin at sa lahat ng mga narito. Okay, great exploits. Ang sabi ng Daniel 11:32, those who do wickedly against the covenant, he shall corrupt with flattery. Yun daw patuloy na gumagawa ng masama at kinukontra nila yung covenant ng Panginoon, sila'y patuloy na mamuhay sa ilalim ng corruption at sa panluloko. Flattery. The word flattery ay sa Tagalog, naluloko tayo kasi pinaplatter tayo. Niluloko tayo, binubula tayo. Yan po ang ibig sabihin niyan. But, the people who know their God shall be strong and carry out great exploits. Tayo po ang tinutukoy dyan. Daniel, Old Testament. Pero si Daniel, nakikita, binigay ni Lord ang mangyayari sa future. Amen? Sabi niya sa susunod na verse doon sa pag-aaralan natin, knowledge will increase. Kaya tingnan niyo po, mukha ng anak mo, daron sa Amerika, nakikita mo. Bahay niya, nakikita mo. Yun po ay isa sa mga example ng knowledge shall increase. Okay? Ulitin ko po. But the people, God has a people. May tao ng Diyos sa daigdig na ito. May tao din ang kalaban ng Diyos. Ang kalaban ng Diyos, yung mga tao hindi kumikilala sa Diyos. Yung mga tao walang panahon sa Diyos. Amen? Yung nabubuhay sa nakikita. Malungkot pag walang pera, masaya pag may pera. Pero ang mga taong tunay na nakilala sa Diyos, may pera o wala, praise the Lord. Hindi nagbabago ang kanilang attitude pagdating sa mga bagay o pangangailangan. Dahil alam niyo na ang Diyos ay Diyos ng himala. Amen? Ang Diyos natin ay Diyos ng himala. Walang panahon ng himala, walang panahon na lumipat ang himala dahil siya ang Diyos ng himala. Sabihin natin, Diyos ng himala. To experience miracle is hearing and hearing and hearing the word of Christ. Amen? Nakikinig ka. And then, when you have problems, you will experience the hand of God to move in you. Matubig. Both of hand, the hand of God will move unto you, into you. Amen? Because God is a spirit. Those who have faith, kung sino mang may pananampalataya sa Kanya, ay nalulugod ang Diyos. Natutuwa ang Diyos. Ang pananampalataya, which is Jesus, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Nalulugod ang Diyos sa atin. Sabi mo na ito, nalulugod ang Diyos sa akin. Bigkasin natin, nalulugod ang Diyos sa akin. Amen? Pag nalulugod ng Diyos sa inyo, habang buhay na siyang nalulugod. Kasi ang kanyang anak ay nakatira na sa puso niyo. Sa puso natin. Ang buhay natin, hindi na natin ito buhay, kundi buhay na ito ng Diyos na suma sa atin. Tulad ng sinasabi ko, in the old covenant, God is outside. In the new covenant, God is inside us. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, don't worry of anything. Trust God. Believe in God that He is for you. He is not against you. Yung sakit na yan, karamdaman,
mga maaaring kayo nariyan sa ospital, hindi galing sa Diyos ang sakit na yan. Galing sa kaaway ng Diyos. Amen? Gusto ng kaaway ng Diyos, yung masamang espiritu, na sisirain niya ang integridad ng Diyos, na ang Diyos hindi kumikilo sa iyo dahil ikaw ay maraming kasalanan. Ang Diyos hindi kikilos sa iyo dahil ang Diyos ay noon pa kumikilos. Hindi kumikilos ang Diyos sa iyo kasi nagmumura ka, nagsusugal ka, makasalanan ka. Ganun sabi ng diablo. Pero sabi ng Panginoon, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Sino man ang tumatawag sa Panginoon, bago ka mamatay, tumawag ka sa Panginoon. Huwag naman muna. Amen? Ang purpose ng buhay is to know God, to believe God, the knowledge of God. Ito ang purpose ng church. Bawat lugar mayroong church na itinitayo ang Diyos. Amen? Hindi namin pinlano, hindi namin inakala na sa lugar na ito ay magkaroon ng church. Hindi naman kami taga rito. Pero nakarating kami rito 30 years ago. Nagba-Bible study kami sa mga tita ni Maribik. At ang mga tita nila ay lahat nakakilala sa Panginoon. Namamatay na yung iba, Ate Baby. Tita Eli Santos. Hanggang dyan pa. Amen? Kaya, God is working, kumikilos ang Diyos. At yan po, great exploits. Ano ba yung great exploits? Tingnan po natin ha. Ephesians 3 verse 20. Verse by verse tayo. Now to Him who is able to do exceedingly, to Him who is able, willing to do mighty exceeding works, exceeding mighty, abundantly above all that we ask or think. Higit sa ating hinihingi, higit sa ating inaasahan, according to the power that work in us. Hallelujah! According to the power that works in us. Ibig sabihin, the Holy Spirit lives in us. We are now the temple of the Holy Spirit, and that Holy Spirit is the power of God that works in us. At ang trabaho niya, puro kabutihan para sa atin. Hindi niya tayo nahayang maligaw. Hindi na tayo niya hayaan gumagawa ng mga bagay na hindi kalais-nais sa Kanya. Siya yung nagbibigay ng dikta o direksyon. Siya yung ating guro. Siya yung ating comforter. Kinukomfort niya pag tayo nalulungkot. Amen? Kapag tayo walang-wala, tumatawag tayo sa Kanya, pinoprovide niya ang ating pangailangan. Gumagamit siya ng tao upang tulungan tayo magbigay, o suportahan tayo, bigyan tayo ng pagpapala. 3 days ago, Martes, nagpunta kami ni Pastor Mar sa Tarlac. Napakagandang lugar, Santo Niño, Tarlac. Ang aming pinuntahan ay isang kapatiran na sila'y nakakilala sa Panginoon, ngunit dumaan sila sa matinding pagsubok. Nawalan sila ng bahay, naagaw ang kanilang bahay sa mga bayarin. Ngunit sila'y nagpatuloy. Hindi sila natinag. Nagpatuloy silang sumampalataya sa Panginoon. Noong pandemic, nagulat sila. Lahat ng paninda nila, lumakas ng lumakas, hanggang nakabili sila ng napakagandang resort doon sa Santo Niño, na every time na pupunta kami doon, may mga itik, may mga manok, may mga kambing, may mga kalabaw kaming kinakain. And that's a blessing. Dahil tayo ay blessed na. Amen? We are blessed. Kaya ano man ang mga pagsubok, tingnan po natin ang salita niyan. According to the power that works in us, may puwersa ang kapangyarihan ng Diyos na nagbibigay siya ng lakas, abilidad upang magawa natin ang mga bagay para sa atin at para sa ating mga mahal sa buhay. Amen po ba? Lalo na ang church na ito. Amen? Ito ay para sa kaligtasan ng maraming tao. Amen? Inire-raise up ng Diyos ito.
Inilagay kayo dyan, umupo, bata o matanda. Welcome lahat. Amen? Every Sunday, hindi tayo napapagod. Kami ay hindi napapagod. Maghanda, Lord, anong revelation, anong mensahe na isbong ipahayag ko sa iyong simbahan? O yan, gawa, ang gawa. Yan, si Franz, napaka-dulong sa ating ganitong paggawa ng teaching. Alam niya kung paano. Ang Diyos ang naglalagay. O yung grupo ng music, dati nung magsimula, maniwala kayo, akong nagpapakanta. I sing praises to your name, oh Lord. Sabi ng mga, hindi magandang boses. Pero sa totoo lang, hindi tinitingnan ng Diyos kung maganda ang boses mo, hindi. Ang mahalaga, yung puso mo ay umaawit. Amen? Hindi mahalaga sa atin sa tingin ng Panginoon kasi lahat maganda. Mukha natin, tingin sa Diyos, mahal na maganda tayo. Amen? Tao lang sumusukat ng pangit o hindi maganda. Tao lang. Pero in the eyes of God, we are all blessed. Pari-parehong level natin, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Kaya kumakanta ako, I sing praises to your name, oh Lord, praise. Pero dahil ilan lang kumakanta, walang gitara, walang instrumento, kaya sabi ng Panginoon, hintayin mo. Pag nandyan na, huwag ka nang magpakanta. Hindi na kailangan ang boses mo. Kasi mas marami magagandang boses akong patatayuin. Kaya ngayon, makikita natin sila James. Lahat na yan, yung mga bata na kumakanta. Ang Diyos ang naglagay niyan. Amen ba? Amen? Hindi ko na kailangan gawin yung magpakanta kasi ang Diyos na ang nagpro-provide. Ang trabaho ko na lang ay magturo ng mensahe ng Diyos para sa inyo. Kami na Pastor Mar, yung mga dalawang elderly natin, sila naman ay katuwang natin sa church. At darating ang araw, magre-raise up ang Panginoon ng mga elders. Amen? Mga leaders ng church. Itong mga batang ito, sila yung mga pagdating ng araw, baka si Uno, magugulat tayo, si Uno nagiging preacher. Even si Kevin, nagiging sundalo. Pero sundalo siya na kumikilala sa Panginoon. Si Agaton, anong gusto mo? Pulis. Si Amit, gusto ni Amit, magiging sundalo rin siya. Amen? Pwede kang maging pulis, pwede kang maging general, pwede, pero kinikilala mo ang Diyos. Amen? Pwede kang karpintero, maaaring ikaw ay nanay lang sa tahanan, pero kinikilala mo ang Diyos. Maaaring ikaw ay tatay lang na nagtatrabaho sa karpintero, pero mahal ka ng Diyos. Amen? Hindi tinitingnan ng Diyos kung ano yung ating profesyon sa buhay. Ako nung araw, mangingista lang yung tatay ko, ako mangingista lang din. Amen? Pero nakapunta sa Maynila, kapag-aral, kapag tapos ng college, high school, Manila High School po ako. At maliit man yung Manila High School, mahal na mahal ko yung school ngayon kasi napakaganda. Ganon siya sa gilid ng City Hall ng Maynila at nakaharap doon sa wall ng mga Kastila ng araw. Amen? Ngayon, maalala mo, ang ganda pala ng school ko. Pinapanalangin ko yung aking mga kaklase na sama sila naroon. Hindi kami nagkaroon ng reunion. Okay, ganun po. Kaya tuloy natin, maaaring 2 beses natin ito gawin. Dictionary. Sa Google, kung mayroon kayong salita na gustong tingnan po natin kung kayo pagdating ng araw, magiging Bible teacher kayo, matutulan kayo tulad namin. Ang Google, sasagutin niya yung mga kung anong ibig sabihin. Kaya tingnan natin sa dictionary ang great exploit sa Google. Tingnan niyo po Ang ibig sabihin niya, great exploit. Noun, nakalagay noun. Ano ibig sabihin ng noun? Noun, maaaring isang lugar. Pag isang lugar, noun. Maaaring noun, pangalan ng isang tao, person. Pero ito, sabi niya, noun,
striking or notable deed, feat, or spirited or heroic act. Spirited, ibig sabihin, may puwersa mo ng Espiritu Santo na kasama niya. Tapos sabi niya, heroic act. Nagagawa dahil may siyang parang siya yung si Alexander the Great na nakunker niya yung mga karating niyang bansa. Ganun po ang great exploits. Amen? Kung sa madaling salita, ordinaryong sundalo siya, pero nagiging na-promote siya as general kasi ang kalaban niya, natalo niya, napakarami niyang natalo. Maaaring siya ay ordinaryong mangingisda, pero nakahuli siya ng malalaking isda. Tulad ng isang testimony ko sa lugar ng Fisher's Mall. Ang Fisher's Mall. O magkwentuhan pag nagsasalita ako, nalidistract. Okay. Ang Fisher's Mall, isang ordinaryong fisherman lang siya. Mayroon siyang bangka na malaki. At dumaan ang maraming bagyo, lahat ng bangka niya ay lumubog, nasira. Kaya nag-loan siya sa Bangko Pilipino. Lord, bigyan mo na ako ng isang pagkakataon. Ang dami ko ng utang, Panginoon. At may mga sakit karamdaman pa ang aking mga mahal sa buhay. Lord, wala na po ako. Bigyan mo po ako ng isang pagkakataon. Ang sabi ng may-ari ng Fisher's Mall. At dumating ang punto na nawala na yung bagyo. Pumunta siya sa laot. Yung laot natin dito, yung Manila Bay, parang basin yan eh. Pero paglabas mo dyan, ano na yung karagatan ng Mindoro, karagatan ng Bataan. Lumampas siya doon sa karagatan ng Bataan. At minsan, nagulat siya. Mayroong kahoy na napakalaki na kalutang. Nagulat siya, pinasisid niya, ang dami isda. Nilagyan niya ito ng tanda. Nakakuha siya na puno ang bangka. At araw-araw siya pupunta doon. Hindi nauubos yung tawag doon sa Bisaya, daloy. Daloy ng isda. 1 buwan, 2 buwan, ewan ko kung hanggang ngayon nakahuli pa sila. Hanggat yumaman siya ng yumaman, nagpagawa siya ng mall, namili siya ng maraming lupa, at yung mga lupa na yan nakatiwang mo hanggang ngayon dahil ng kanyang investment. Bakit? Tumawag siya sa Panginoon, nagmakaawa siya ng Panginoon. Lord God, bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Isa sa example na great exploits. Amen? Hallelujah. Glory to God. Sabi diyan, the secret of doing great exploits, ang sekreto para magawa mo yung dakilang bagay is courageously for the Lord is our understanding or knowing what Jesus has done. Hala, bakit ganun? Akala ko tayo ang gagawa. Bakit sabi niya riyan, understanding, alamin natin kung ano yung tinapos na gawa ni Jesus. Yun daw yung sekreto para magawa natin ang great exploits. Amen? Ano po ba yan? Sabi dyan. Knowing and understanding of what Jesus has done for you. 2 Peter 3:8. Ano ba sabi ng 2 Peter 3:8? But grow in the grace. Lumago ka sa kaalaman. Kung ikaw ay nakikinig kay Pastor paglinggo, magbasa ka ng Bible, manalangin ka rin. Amen? Kasi yung pagsamba natin sa Diyos, ang pagsamba natin sa Diyos, sumasamba ka na parang gawa, okay, natutuwa ang Diyos dyan. Pero natutuwa siya kung ang iyong espiritu ay nakatune in sa Kanya. Yung relationship mo sa Kanya, kinakausap mo siya. Kapag may problema ka, kinakausap mo siya. Minsan, bilang mga anak, Mama, may problema po ako eh. O di ba, okay lang po yan. Pero iba yung sasabihin mo sa Panginoon, Lord, kailangan ko ang tulong mo. Sabi niya, grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus and Savior, Jesus Christ. Yun daw po, alamin natin, kilalanin natin, ano ba po ang mga bagay na dapat natin kilalanin? Yoke of Jesus. Tingnan niyo po, yoke of Jesus. Franz Tenga, napakaganda ng yoke of Jesus. Nakita niya yung dalawang Ang yoke parang pamatok. Amen? Ang yoke ay pamatok.
Ang example ng pamatok, yung dalawang baka o kalabaw na mayroong ano rito, kung ano yung nagpapatakbo sa kanya, sunod lang sunod siya. Dinadala niya yung araro para maararo yung lupa dahil mayroong dalawang kalabaw na nandito sa ano ng kalabaw, yung kanyang neck. Amen? Yoke of Jesus. Kaya sabi diyan, sabi ko kay Franz, Tagalogin natin, what is a yoke? Ano ba yung yoke? Yoke. Ano ba yung yoke? Hallelujah. What is a yoke? Sabihin mo, what is a yoke? Uno, nasaan si Uno? What is a yoke? Okay, ano ba yung yoke? Basahin muna natin yung Matthew 11:28. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan. Lahat ng nahihirapan, mga viewers, kung kayo'y nahihirapan, dahil may karamdaman kayo, may problema kayo, lumapit kayo kay Jesus at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin. Ang pasanin na yun ay mga problema yan sa buhay. At kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Jesus is our rest. Amen? Lumapit kayo sa Panginoon. Kayong mga nabibigatan ng mga problema ng suliranin dahil tutulungan niya kayo para gumaan ang iyong pasanin. Amen? Kaya mga problema na yun, sumisimbolo yan sa mga pasanin. Amen? O ano pa sabi niya? Pasanin niyo ang aking pamatok. Pasanin niyo ang aking pamatok. Parang kunin natin ang pamatok ng Panginoon. Amen? At matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. Wow, napakaganda po ng pangako ng Panginoon sa Matthew 11:28. Amen? 2:30 yan. Ang pamatok na tinutukoy, ang pagdali natin sa ibig sabihin sa Bible, yun yung cross. Lahat ng kabigatan mo, dala-dala ni Jesus. Amen? Dala-dala na niya sa krus ng Kalbaryo lahat ng mga suliranin mo. Kaya kapag ipinaubaya mo sa Kanya, ang iyong mga pasanin, magkakaroon ka ng kapahingahan. Amen ba? Palakpakan natin si Jesus. Hallelujah! Sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok. Amen? Madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Bibigyan tayo ng pasaning ni Lord na magaan. Amen? Hallelujah! Kay Jesus lang manggagaling ang kagaanan ng buhay. Hindi kabigatan ng buhay. Kung mayroon mang kabigatan ng buhay, yan ay buhay na hindi galing sa Panginoon. Kaya ito ang pangangaral na ito ay maniwala kayo kay Jesus. Huwag kayo maniwala sa aming simbahan. Kay Jesus kayo maniwala. Pare kayo ay narinig nyo ang mensahe ito. Ito'y para sa iyo. Amen? Ito'y para sa iyo upang gumaan ka. Ayaw ng Diyos na nabubuhay ka, laging may problema, lagi mong sinasabi ang problema mo, ikinikwento mo sa akin, minsan problema mo, dala-dala ko na rin. Kaya sabi ko, tigilan mo na ang pagkukwento ng problema mo. Dahil narilito na rin ako. Nawawala yung pagka-believer ko kapag problema ang ating pakikinggan. Alam niyo ba ang sakit, karamdaman, problema at kahirapan? Galing yan sa mundo. Yung napakikinggan natin, yung nakikita natin kapitbahay, para wala naman silang pag-asa. Narinig natin ang dahil ng mundo, narinig natin ang balita ng mundo. Yan ang dahilan ng sakit, karamdaman. Amen? Kasi puro negative. Ang ating utak, kapag puro na negative, puro kawalan ng pag-asa ang ating narinig, at hindi na rin tayo nagbabasa ng Biblia, madadala tayo sa agos ng mundo. Kaya sabi ng Panginoon, si Jesus, lagi nating hanapin ang kahayaan ng Diyos. Seek ye first the kingdom of God. Kaya ito, nandito tayo. Inuunan natin inuunan niyo ang Panginoon. Wow! Amen sa mga sumasamba sa Diyos. Sa buong daigdig ngayon, na lahat kayo pinagpala ng Panginoon. Ibibigay ko sa inyo, pasaling ibibigay ko sa inyo. Tuloy natin. Greater is Jesus who is in you. Okay, ito na. Aralin na natin ha. Greater is Jesus who is in you. Ano sabi dyan? You are of God, little children. You are of God, little children. And have overcome them because
He who is in you is greater than he who is in the world. Lahat ng balita sa mundong ito, mga negative na balita, gira doon, bagsak ekonomiya dito, tsunami doon, kahirapan dito, kahirapan doon. Higit si Jesus dyan. Amen? Kaya pakinggan talaga natin yung good news ni Jesus. Kaya tulad na sinasabi ko, magkagira man, magkalindol man, huwag mataranta. May naramdaman man, huwag mataranta. Sabihin natin sa Panginoon, dahil hindi niya tayo pababayaan. Amen? Kaya mayroon mang magsabi dyan sa inyo na, magkagira, mag-ipon tayo ng bigas. Huwag po kayong matakot, huwag kayong maniwala. Amen? Kasi ang Diyos ang magbibigay ng direction sa inyo. Kasi yung mga nagsasabing, gera na, o kaya rapture na, magkakaroon ng tribulation, ang bagabag tayo, ganito gawin natin. Bali sa kanila lang galing yun. Kung dumating man bigla at hindi natin inasahan, tribulation, paniwala natin, nirarapture tayo doon. Iaangat tayo ng Panginoon. Amen? Sabi niya, greater is He that is in you. Tingnan mo, greater sa lahat ng problema, lahat ng mga negative sa kapitbahay mo, sa anak buhay mo, huwag laging gamitin yung salitang mahirap eh. Mahirap eh, pag ginagamit natin yung power words na yan, negative. Kapag mahirap talaga yan, lagi natin magagawa natin yan. Amen, magagawa natin kasi higit si Jesus na sa atin. Okay, 1 John 4:4 yan. Sino ba ang nandyan sa mundo? You are well in the children, have overcome them because he who is in you is greater than he who is in the world. Ang world na ito, kontrolado ni Satanas ito. Ang mundo, kontrolado ni Satanas. The God of this world is Satan. 2 Corinthians 4:4. Siyang Diyos-Diyosan dito sa daigdig. Pero kapag kinikilala mo si Jesus na maging Panginoon mo, hindi ka na alipin ni Satanas. Amen? Napanood ko sa isang balita, isang pinakamataas na may katungkulan sa PCSO, mayroong 200 million house sa Hawaii. Saan galing yun? Ganun ang mundo. Corruption. Amen? Kinukurap. Ng diablo ang mundo. Kasi ang sabi ng Biblia, the thief, ang magnanakaw ay pumunta sa lupa upang magnakaw at manira. Siyang dahilan ng sakit karamdaman para nakawin niya ang buhay ng maraming tao walang pananampalataya. Dahil kapag namatay ang tao may sakit karamdaman na hindi nanampalataya, siya ay mapupunta sa kabilang lugar, which is impyerno. Amen? Ayaw ng Diyos na tayo mapunta sa impyerno. Kasi sa impyerno, forever ka mainit. Mabuti dito, malamig. Dahil mayroong aircon. Paano sa impyerno? Walang aircon sa impyerno. Forever. Forever ka naroon sa impyerno. Kaya sabi ng Panginoon, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Sino man ang sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Pero mayroon din ginagamit ng diablo ng buhay na walang hanggan ay yung pinaniwala na wala. Kapag ikaw ay gumawa ng kasalanan, sinasabi ko sa inyo, kung ikaw ay nanampalataya kay Kristo, naniniwala na mayroong buhay na walang hanggan, nagkamali ka man, nagkasala, ang buhay na walang hanggan ay hindi nawawala. Kasi higit ang ginagawa ni Jesus sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo para tubusin ka sa kasalanan. Ang kasalanan na tinubos sa'yo, ang kasalanan na minana mo kay Adan, ang kasalanan na nagagawa mo sa kasalukuyan, ang kasalanan na magagawa mo sa kinabukasan, lahat yan ay tinubos ng dugo ng Panginoong Hesus. Kaya huwag na huwag kayo maniniwala na ang kaligtasan niya nawawala kasi nakagawa kayo ng mga bagay na kasalanan. Okay, ulitin ko, tinubos na tayo sa ating mga kasalanan. Gaano ang kalaki ang kasalanan mo? Ang sabi ng Roma 4, mabanat ang mga tao, pinatawad sa mga kasalanan, na ang kanilang mga kasalanan ay hindi na ibinibilang laban sa kanila. Romans chapter 4, sabi ni Haring David. Amen? Palakpakan natin si Jesus. Hallelujah. As these who are in this world,
Yung verse na yan po, kilala po natin yan. 1 John 4:17, tandaan niyo po yan. Love has been perfected among us in this, that we may have boldness in the day of judgment. Amen? Because as He is, so are we in this world. Yun lang po ang verse na ating aralin. As Jesus is, si Jesus na narito sa lupa noon, kung ano ang kanyang karakter, kanyang ginagawa, yun din ang gagawin natin. Kung si Jesus ay may sakit, wala siyang sakit. Kung si Jesus walang sakit, wala rin tayong sakit. Kung si Jesus ay mahirap, hindi rin tayo maghihirap. Amen? Si Jesus ay naging maiksi ang buhay, 3 years old, upang ikaw ay umabang buhay. Amen? Ayaw ng Diyos na ang buhay mo mayroong high blood, mayroong diabetes. Ang Diyos gumagamit siya ng mga pamamaraan. Pwede siyang sabihin ng pastor, in the name of Jesus, diabetes, umalis ka. Kahirapan, umalis ka. High blood pressure, heart problems, umalis ka sa pangalan ni Jesus. Posibleng umalis. Amen? Posibleng umalis. Kasi sabi ng Panginoon, in my name you can cast out demons, you can cast out sicknesses and disease, and no weapon shall harm against you. Amen? Okay, tuloy natin. Our faith of Jesus overcomes the world. Ulitin natin yan. Our faith of Jesus overcomes the world. For whatever is Word of God overcomes the world. Sino man na ipanganak na muli, matatalo niya ang sanlibutan. Amen? Amen? Paano tayo may panganak na muli? Agaton, dito ka tumingin ha. Huwag kang galaw ng galaw. Sabi ng Biblia, 1 John 5:4, whatsoever is Word of God overcomes the world. Ang sino man na ipanganak sa Diyos, matatalo niya ang sanlibutan. Sino ang sanlibutan? The God of this world. Okay, may panganak na muli ang isang tao. Ang sabi ng John 3:3, maliban ng tayo may panganak na muli, hindi siya makakapasok sa karya ng Diyos. Unless naman be born again, he cannot see the kingdom of God. How ka naman be born again? Okay, itong simple paliwanag. Kapag kinikilala natin si Jesus bilang Panginoon sa sariling tagapagligtas, ang ating espiritu na namatay ng dahil sa kasalanan na minana natin kay Adan, mabubuhay. Kaya yun ang born again kapag nabuhay yung spirit natin. Dahil ang tao mayroon tatlong sangkap, pinangaral natin nakaraan, spirit, soul, and body. Kung ang isang tao ayaw kumikilala sa Panginoong Jesus bilang Panginoon sa sariling tagapagligtas, ang kanyang espiritu ay patay. Ngunit kung tinanggap niya si Jesus bilang Panginoon sa sariling tagapagligtas, naniniwala siya na si Jesus ay namatay, nabuhay na muli mula sa mga patay at on the third day rose again, yung spirit ay mabubuhay din. Amen? Pero itong ating pangalawang kaluluwa, tandaan nyo, as long na sa mundo ito tayo, umiinit ang ulo natin, nagagalit tayo, nagkakasala tayo. Hindi naintindihan ng iba. Oh, bakit Kristiyano ako? Nagagawa ko pang magmura. Kasi mayroon kang pakiramdam na sa puwersa ng mundo, naiinis ka, nagagalit ka. Sa puwersa ng mundo. Kasi ang mundo ito may puwersa. Makinig mabuti, mga viewers. Ang mundo ito may puwersa. Sa mga nanay, may puwersa ang Diyos sa mga nanay. Kapag sila ito matanda, dahil sa puwersa ng mundo, ng kanilang kawalan ng pananampalataya sa Diyos, ano po nangyayari? Sila nagbabago ang ugali. Amen? Nagbabago ang kanilang pag-ugali. Ganon din sa mga lalaki. Sa sobrang stressful at pag-aalala, nagbabago ang kanilang katawan. Yan ay puwersa ng mundo. Pero ano sabi ng Panginoon? Overcomes the world. Kapag tayo nagbabasa ng Biblia, sumasamba, ang puwersa ng mundo ay humihina. Pati pagtanda, pati sakit karamdaman, bumabagal. Amen? Gumagaling ang iyong sakit karamdaman kasi pumapayapa yung forces of this world. Amen? Ang forces of this world, sicknesses and diseases, poverty. Amen? Yung pwersa sa pamilya na minsan pera lang nag-aaway ng mag-asawa. Pwersa sa pag-aalaga ng mga anak. Pinipili tayong huwag maging mabait. Umiinit ang ating
pagbabago. Kaya minsan yung mga tao walang pananampalataya, yung nanay, tatay, ang pwersa na dadala sila, dumarating sa kanila yung sakit na dementia. Ano yung sakit? Alzheimer's. Pero dementia ang matindi, tama? Dahil ang dementia, nakakalimot na yung sarili. Nalilimutan na nila yung sarili nila. Ang Alzheimer's, makalimutin lang. Amen? Pero sabi ng Proverbs 4 verse 20, My son, keep my words. Do not let my words depart from you, for my word is a medicine. Is a medicine to all your flesh. Woo! Hallelujah! Ang Biblia, kapag binabasa natin ang Word of God sa mga hindi nagbabasa ng Biblia, hindi mo alam na ang Biblia binabasa mo, gumagaling yung mga sakit karamdaman. Amen? Doon sa Daniel, knowledge will increase. Ang knowledge na yan, yun din ang mga kaalaman na yan ginagamit ng Diyos sa mga taong mga doktor, medical science, mga doktor ng halaman. Amen? Na nakaimbento sila ng kanilang alaman na galing din sa Diyos para gamutin ang sakit karamdaman ng dementia at yung Alzheimer's. Amen? Mayroon akong picture, pinakita ko doon sa kaibigan ko, bata, mga dalagang binata pa kami. Yung gitna, dalaga siya, nagkaroon siya ng asawa, nagkaroon ng anak, nawala sa sarili, naglalakad, kasi nga, ang brain niya pumatok. Glory to God. Mapalad tayong lahat. Dahil mayroong tinatawag na langis. Mayroong tinatawag na gulay. Si tatay ay umiinom ng langis yan. Sa mga tawag ng langis, virgin coconut oil. Dahil kapag nagkakaedad tayo, ang brain natin, ang puso natin, parang makina yan. Kinakalawang din yan. Kumakatok yan. Anong ginagawa ng sasakyan? Brother, kapag kumakatok ng sasakyan mo na walang langis, ilagyan mo ng langis. Diba? Tayo, kailangan din ng langis. Uminom ng langis. Virgin coconut oil ay nasa butika yan. Pero, ang kagalingan na nagmumula sa Diyos, pag binasa mo ang Biblia, nawawala yung pumatok yung isipan mo. Tuturuan ka ng Diyos na marinig mo yung mga bagay na kailanganin mo para sa katawan mo. Amen? Amen. Dahil tulad nung nakarang linggo, yung kaibigan ni Sister Vic, 60 years old yata, tumatok yung utak babae, tumatok na putulan ng ugat, instant na namatay. Yung kaibigan namin sa network, si Brother Alex Banyes, kamamatay lang, naputulan ng ugat. Dahil kumatok ang brain. Para hindi kumatok ang brain, Proverbs 4:20, magbasa. Bago kumilos sa umaga, basahin ang Psalms 23. Basahin yung Psalm 91. Basahin yung Matthew 6:33. Basahin yung Philippians 4:19. Basahin yung 1 Peter 2:24. Basahin mo yung Philippians 4:13. I can do all things through Christ Jesus. By the stripes of Jesus, I am healed. Hindi po masamang mag-Holy Communion. Kabay, nag-Holy Communion ka, Lord, this is your body. This bread symbolizes your body. This is your blood. Thank you, Lord, you died for me. And by your stripes, I am healed. Araw-araw hindi masama. Preparasyon. Amen? Preparasyon. Kasi doon mo gagawin yan pag nandun na yung sakit. Sabi mo, sakit ka. Gagawin sa mag-Holy Communion ka. Mas maganda na nag-Holy Communion ka na wala ka pa mag-high blood. Amen ba? Malakas ka. Amen? Kasi sa edad namin, dumarating na yung atake ng arthritis, yung tuhod mo, atakihin na. Amen? Atakihin na yung mga kamay mo, magana yung mga kamay mo. Ayun ang palanggan natin. We overcome the world. Amen? Whatever is born of God overcomes the world, and this is the victory that has overcome the world, our faith. Ayan, faith, napakalaga. Our faith overcomes the world. Who is He who overcomes the world? Sino yung nakaka-overcome sa world? But he who believes that Jesus is the Son of God. Amen? Amen? Lahat tayo.
naniniwala na si Jesus is the Son of God, ganon din po kayo mga viewers, kung kayo naroon sa hospital, kung kayo naroon sa mga kalagayan ng mabigat na problema. Believe in the Son of God. He who believes overcomes the world, but he who believes that Jesus is the Son of God. Amen? Palakpakan natin si Jesus. Hallelujah! Tingnan niyo po. Kanina binabanggit natin lagi si Jesus. Si Jesus, nakapokus kay Jesus. Tingnan naman natin ito. Most assuredly I say to you, he who believes in me, the works that I do, shall you do also. Magagawa rin daw natin yung ginagawa ng Diyos noon, ni Jesus noon. I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will do also, and greater works than this he will do, because I go to the Father. Bago umakyat si Jesus, sabi niya, kayo mga sumampalataya sa akin, kayo mga niniwala sa akin, magagawa niyo rin yung ginagawa. Higit pa na magagawa niyo ang ginawa ko. Amen? Encouragement po sa atin lahat yun. Kaya hindi po dapat tayo mawala ng pag-asa kapag si Jesus ay nakilala natin. 16:33. These things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Yun po, yung word tribulation sa other translation, distress. Yung paliwanag ko kanina, sa mundo ino, punong-puno ng stress. Kaya sabi nyo ba, lumapit kayo sa akin, lahat kayo mga may stress. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Amen? Kasi ang stress, kapag hindi mo napigilan yan, pumapasok sa kaisipan mo, lagi kang walang pag-asa, lagi negative ang sinasabi mo. Walang pag-asa, nakikita mo, pag-isip mo sa mga, walang pag-asa. Ang mind kasi natin, naghahanap niya ng hope. Hindi niya alam na ang Jesus na yan, yun ang hope natin. Kaya laging pinipilis namin, Jesus only. Jesus become popular in our life. Jesus, in your problems, call on Jesus. Jesus, Jesus. Si Jesus lang ang tinuturo natin. Amen? Kasi distress, ang mundo nyo, in this world you shall have distress, tribulation, but be of good cheer. Be of good comfort. For I overcome the world. Jesus overcome the world. Amen? He overcomes the world. When we have faith in Him, we can also overcome the world. Kaya, anong gagawin natin? Kung ang sinasabi natin, negative pa rin. Sumasamba tayo for negative sinasabi natin. Amen? Huwag nating tigilan ang pakikinig. Kaya sabi ko nga, isang pastor gumawa ng kasalanan. Sabi niya, anong problema ng pastor? Pastor gumawa ng kasalanan. Sabi ko, ang solusyon dyan, kaya siya nakagawang kasalanan, nakapokus siya sa sarili niya, sa self niya. Turuan mo ang pastor na yan na ibalik niya ang kanyang pananaw pagtingin sa Panginoon. Kasi kapag pinupokus mo ang sarili mo sa mundo, sa sarili mo, lagi kang tinimbang, ngunit kulang. Laging hindi ka kontento, laging hindi ka satisfied. Mayroon ka na gusto mo mamuha ng iba. Amen? Ulitin ko, ang pagtingin natin sa Panginoon, yun ang lagi natin tingnan. Amen? Tingnan natin ang Panginoon upang ang kasalanan ay hindi maghahari-harihan sa atin. Kaya sabi ng Romans 6:14, tandaan nyo, Romans 6:14, sin has no more dominion in you, for you are no longer under the law, but under grace. Kaya kapag under law ka, naroon talaga kasalan sa buhay mo, naghari-harihan ka. Amen? Kaya pagdating sa grace, wala na tayong mga preaching na puro patama. Lagi si Jesus lang. Amen? Kahit makasalanan ang mga nakakinig sa'yo, huwag mo nang intindihin ang kanilang mga kasalanan. Ipaintindi mo sa kanila na lagi silang nakatingin sa Panginoon. Amen? Hallelujah! Glory to God. All power is given unto you. And Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Amen? And Jesus came and spoke to them, all authority has been given to me in heaven and on earth. Amen? All authority ay binigay
binigay kay Jesus, all power ay binigay na ng Panginoon. Sabi niya, all authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Go therefore. Ipangaral mo. Ipangaral natin ang biyaya ng Panginoon, ang forgiveness ng Panginoon, ang Diyos ng papatawad. Ano man ang kalaki ang kasalanan na gawa ng isang tao, ang kasalanan ay tinubos na. Amen? Ang isang tao hindi mapupunta sa langit kung siya Kristiyano na once na nireject niya si Jesus. Amen? Pero isang tao hindi naman niya nireject si Jesus at nagkagawa siya ng pagkakamali, yung tao na yung forgiven. Lahat tayo forgiven. Sabi mo, I am forgiven. Lahat tayo pinatawad na. Amen? Hallelujah. Teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. Yung tinasabi ng Panginoon, hindi na niya tayo iiwanan. Sasamahan na niya tayo, kasi kasama naman natin siya eh. Amen? Napakagandang pangako ng Panginoon. And he said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature. Kahit saan. Amen? Hindi mo naman kailangan iwanan mo yung bahay mo, yung pamilya mo para magpunta ka sa Africa. Kahit saan tayo, share mo si Jesus. Amen? Itong sabi niya, he who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. Kaya isang taong nabubuhay wala sa Panginoon, laging condemned. Laging kinukondemn niya ang sarili na hindi siya karapat-dapat. Good news, you are qualified. Amen? Lahat ng makasalanan ay qualified na magkaroon ng kapatawaran. Kilalanin lang si Jesus. Hallelujah. Another verse, and these signs will follow those who believe in my name. They will cast out demons. They will speak with new tongues. They will take up serpents and they drink any deadly thing. It will not hurt them. They will lay hands on the sick and they will recover. Okay. So yung verse na yan, magalak daw kayo dahil ang pangalan niya nakasulat sa aklat ng buhay sa langit. Basahin natin. Nevertheless, do not rejoice in this, that the spirits are subject to you, but rather rejoice because your names are written in heaven. Lahat tayong tumanggap kay Jesus, ang pangalan natin sinusulat na sa aklat ng buhay sa langit. Amen? But there shall be no means enter into anything that defiles, causes an abomination life, but only those who are written in the Lamb's Book of Life. Lahat ng nanampalataya kay Jesus ay naroon ang pangalan nyo. Pag-akyat sa langit, titignan na lang ang pangalan nyo. At yan, pag nandoon, siguradong pasok na kayo sa langit. Philippians 4:3. And I urge you also through companion, help these women labor with me in the gospel. Ito yung mga kasama ni Pablo na nangaral sa gospel. Si Clement. Amen. Also, and the rest of my fellow workers whose names are in the book of life. Amen. Magalak tayo dahil ang pangalan natin sa aklat na ng buhay sa langit. Dito po ako magtatapos. Daniel 12:1-3. Basahin natin. And that time Michael shall stand up, the great prince who stands watch over the son of your people. And there shall be a time of trouble. Mayroong panahon ng kaguluhan, such as never was since there was a nation. Even to that time, and at that your people shall be delivered. Everyone who is found written in the book. And many of those who sleep in the dust. Tingnan po ang ganda ng bulis na yun, ha? Marami sa inyo natutulog sa alikabok o sa simenteryo. And many of those who sleep in the dust of the earth shall awake. Magigising yung mga namatay na. Some to everlasting life. Some to shame and everlasting contempt. Amen? Itong verse na ito yung verse na nagbibigay sa atin ng encouragement na i-share sa mga kapitbahay natin si Jesus. Dahil tingnan niyo po, magigising sila doon sa tinatawag na some to shame and everlasting contempt. Everlasting in hell. Amen? Sabi niya, sleep in the dust of the earth shall awake. Magising sila, some to everlasting life. Tayo yun. Everlasting life. Pagising natin mula
kung wala pang rapture, mag-isip tayo patungo doon sa buhay na walang hanggan. Pero paano na lang yung mga taong nagising at doon sa kapahamakan? Mayroon ba tayong magagawa? Amen. Kaya mayroon church, mag-invite tayo ng mga tao. Sino yung kaibigan natin, kaibiganin natin. Amen. Dali natin sila kung hindi natin kaya ipag-pray. Sabihin natin sa kanila na kailangan nila ang Panginoon Hesus para pagdating ng panahon, sila ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sila ay magising sa katotohanan, magising sila sa lugar ng Panginoon, kapiling ng Panginoon. Kaya lahat ay umupo. Lord, maraming salamat sa oras kong ito, sa aming napakinggan patungkol sa title o pinag-aralan namin Great Exploits. Ang great exploits pala, Panginoon, ay ito yung mga gawain mo na pinagagawa mo sa amin. Mga gawain namin na ginagawa namin para kami ay patuloy na lumago, umunlad sa pananampalataya. Kaya maraming salamat sa lugar na ito at sa lahat ng naaabot ng mensahe nito. Tinatalangin ko, tinataas ko sa iyo, Panginoon, ang lahat ng mga may sakit, karamdaman. Right now, Lord, bless them all. Those who are in the hospital, Lord, hindi aksidente na mapanood niya ang mensahe nito. Pinapanalangin ko lahat ng mga naroon sa hospital, ang mga may sakit na walang pag-asa. I pray for you right now in the name of Jesus. I rebuke sickness and disease. I declare you are healed. By the stripes of Jesus, you are healed. By the stripes of Jesus, you are healed. Hallelujah. Pinagaling ka na ng Panginoon. Lahat ng mga may problema, may kalutasan, may solusyon ang mga problema na yan. Manampalataya, maniwala ka lamang sa Panginoon na siya ay magiging Lord ng buhay mo. Gawin mo siyang Lord ng buhay mo. At manampalataya ka na habang ikaw ay nabubuhay. Nakausapin mo siya na Lord, tulungan mo naman ako sa mga problema ko sa pangalan ni Jesus. Ganun po kami mga pastor na pinapangaral namin si Jesus upang paniwalaan nyo. Pero mayroong kapangyarihan sa inyo na tumutulong sa inyo na dalhin kayo ng Panginoon sa mga tao, magbibigay ng paliwanag, kaunawaan patungkol kay Jesus. Kaya Lord, maraming salamat sa lahat ng mahimalat kagalingan, supernatural miracles na nangyayari. Ito'y aking pinaniniwalaan, pinanampalatayan. Hindi ko man nakikita dahil sinabi mo, Panginoon, magagawa mo, ginagawa mo ang sa mga tao na naniniwala sa iyo. Ililigtas mo ang mga taong tumatawag sa iyo. Kaya purihin ka, sambahin ka, luwalakihin ka, dakilain ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.